Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ay yung September 28 to October 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Siyempre, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala kung sino man. Meron tayong Cancer, Sagittarius, Virgo, Gemini. May mga bagay na gusto mong umpisahan. Pero nagdadalawang isip, nag-aalala, or hindi siya clarity. No? Nagkakaroon ng blockage. You want to structure something in your life, pero there's a blockage. Pero tatandaan mo palagi na sa'yo si key. Kailangan mo lang talaga dito is manindigan, take it action to your desire. Ipaglaban mo o aksyonan yung bagay na yun. Also sa someone, meron kasing may nagmamatsyag. Ano? Ibig sabihin, either ikaw ang nagmamatsyag or may taong nagmamatsyag sa'yo. May pagmamatsyag. Ano siya? Dito tanong. Ano ba yun? Yun ang nakikita ko. Someone also is wearing a mask. May tao na hindi pwede pagkatiwalaan. Pwede rin na may tao na pinagdududahan mo, no? So, nakita ko to. Or magkakaroon ka ng pagdududa sa isang tao. You're feeling emotions. Or may mga, ano ba to? Pag-aalala, pag-worry, problema, iniisip, nawawala ng katiyakan, maaring nalilito. Nagkakaroon ka ng challenge, even though there's a challenge, no? Ibig sabihin, kung ito ay sa pera, may challenge talaga. Diba? Nahihirapan ka na solusyonin ito. Mag-ingat kayo kasi pwedeng mawalan ka ng pera, manakawan, or pwede kang mahulugan ng mga bagay, no? O nandito ka sa sitwasyon na nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo kasi hindi mo alam at hindi pa rin nagbabago yung buhay mo. Pero nasa sa'yo si key. Tandaan mo, nasa sa'yo pa rin si key. Yan. Nasa sa'yo mga kamay. Yung fulfillment, change of decision ng buhay mo. Yung solution nasa sa'yo na eh. Maring nasa sa'yo na to. You need to commit lang sa bagay na yun. Diba? May mga magaganap na kasiyahan, papuri, someone's give you a love, or pagbibigyan mo ng pagmahal or tulong. Maaring ganun sa iba. No, makaka-receive ka ng text message, communication, information na with someone na pwede ka-disappointment mo, ikalungkot mo, or may mga magaganap na malulungkot ka. May burden, may stress. O baka stress ka ngayon, ano? Sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng depletion. Yan, may mga kaba or medyo magulo ka sa isip na iba, no? Mag-action ka. Kailangan mo na mag-start. Dito. May taong no, pwedeng ikaw mismo sa sarili mo, dinadaya mo yung sarili mo o nililing lang mo. Or, may tao dito na may pangliling lang. May pandaraya. Ganyan. Mag-ingat kayo ha, kasi may tao dito, may tao na kasuspe-suspecha, baka manakawan ka ng pera, may nakawin sa'yo, may mawala sa'yo, dayain ka niya, ganyan, lokohin ka niya, basta mag-trust ka sa'yo. Ingat ka no, sa mga kamalian na pwede mo magawa. May taong makasarili. Energy. May delay. Kasi ba dito, medyo limited.
Limited kasi yung gawa nyo or limitado. Kumbaga may mga gusto kang gawin, gusto kang actionan, pero limited lang. Kasi siguro, halimbawa, gusto mo mag-extend ng business, gusto mong bilhin to, gusto mong ganyan. Diba? Kulang ka sa pera, kulang ka sa budget, kulang ka sa ganito. Parang ganun. May mga gusto kang gawin. Yan. Sabi dito, you need to put boundaries ha, or you have a boundary, or someone's, or may bound, or you need to start to put boundaries. Energy ni Scorpio. Energy po. This week. Ah. Energy mo malungkot ka. Ano ba yan? Lumalabas dito. Energy mo malungkot ka. Malungkot ka. Energy mo frustrated no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, maaring nawawalan ka na rin ng pag-asa. Huwag naman sana. Kasi nasa sa'yo pa rin si Kia, no? Sa nakikita ko dito, there's a hardship situation ka na pinagdadaanan. Thinking negativity, I hope wag na lang, no? May mga bagay na hindi ka kontento, no? Nag-isolate yung iba, frustration, you feeling empty this time. Kung sa pera to ay napaka-empty naman talaga, di ba? Nagkakaroon ng mga dissatisfaction, feeling boring, or andun talaga yung stuck situation, ano? Kumbaga, andun ka sa sitwasyon mo na on and off yung action, may mga bagay na on and off, o kaya is may mga gustong gawin na pinagpapabukas, tsaka na lang, sa susunod na lang, ayan. Madaming tatakbo sa isipan mo, nakatanungan. Yun na nakikita ko. Ano parating? Kay Scorpio. Yung feeling kasi rejected medyo emotional. Ano po to, universe? Tapos na to? Tapos na ito, universe? Ano ba? Sandali, ayusin ko yung ko. Hindi pa. Ano na mangyari dito? Okay. Panalo ha? Panalo lang. Panalo lang. Ang dami mong iniisip. Just pay yung kamari mo. Alam mo, you have an idea to pursue, pero hindi mo magawa-gawa. Hindi mo alam paano. Anong gagawin ko? Ganito, ganyan. Napofocus ka sa painful na sitwasyon mo yan. Na mga parating sa'yo. Parating sa'yo, may tao magsisinungaling. Or maybe ikaw to, no? Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kasi hindi ka nagpapakatotoo. Yan. Also, is, pag-uusapan ka raw dito, no? Yan. Pero ang pinaka-the best sa lahat, may instant opportunity na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin, magbibigay o magpapadala o magparamdam, di ba? Sabi ko sana magpaparamdam May ibibigay na sign sa'yo sa universe para ikaw is kumawala, umalis sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na sobra kang nai-stress, na-frustrate, or you feel in a negativity. Magbibigay sa sa'yo ng new opportunity, bibigyan kanya ng sign to end a situation or to begin something new in your life. Yeah, may mga instant opportunity coming on track at merong makaka-receive ka sa kanya ng sign na kailangan mo nang tumahak ng bagong direksyon sa buhay. Pero alam mo, ang sabi dito kasi sa'yo, nasa sa'yo daw to yung solution na to. You need to continue to find your goal. Ang sinasabi dito, no? Kailangan sa'yo is clear path, movement, positive destination. May bibigay sa'yong message sa universe. Pwedeng sa panaginip, pwedeng with someone, or by the numbers. Or sa tao na nakakausap mo. Ganyan.
Magbibigay siya sa'yo ng ano, ng sign or pag-asa or something, ganun. Ang dami mo iniisip, oh. Sana ano, no, may mga lack of clarity talaga ako nakikita sa'yo. May mga, sa iba sa inyo, ano ba to? May mga alalahanin kayo. Yan, may pag-aalala ako nakikita sa'yo. Pwedeng mag-aalala ka sa isang tao sa buhay mo. Pwedeng may mga alalahanin ka na mga bagay-bagay. It's more on thinking. Ito. Nalo-loss of thought ka kasi. May mga bagay na nalilito ka, natatrap ka, nai-stuck ka. Nagkakaroon ka ng self-imprisonment, negative thought. Hindi ka na, unproductive ka, ha? Yan. Ay, nag-ano yung tenga ko. Parang alam mo yung, ay, sorry. Sabi dito, ano daw, may misinformation ka daw na na na-miss. Sabi dito. Baka may kailangan kang sabihan, gawin, or siya sa atin, no? Maring ganun. Baka kinakailangan. And then, concentrate, dito. Makakarinig ka ng talaga. May kukonek sa'yo o makakarinig ka ng information, communication, message na ikalulungkot mo. Universe, pwede explain mo sa akin to. Basta nyo pagising-gising sa gabi. May magpapadoktor. Matanda. Pwedeng iba dito lalaki, pwedeng ikaw or someone or a part of the family. May magpapa-hospital, doctor, check-up. Parang may nakataong gano'n. May confine or paralyzed. Baka magpapa-check up kayo. Dapat iwasan. May tao ditong stricto, no? May taong stricto. Dapat iwasan. Ano ba yan? Card mo. Saan napupunta? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung mga bagay na kailangan tapusin sa buhay. Kailangan mo daw na i-evaluate yung mga bagay-bagay, sitwasyon, pagkakaisa is needed. Sinasabi rin dito, kung may mga unfinished business ka, tapusin mo na this time. No, iwasan mo yung maliitin mo yung sarili mo, maliit ng tao, vice versa. I-judge mo yung sarili mo or to judge someone. Magkaroon ka ng self-doubt, i-delay yung mga dapat nang gawin this time. Yung ma-stagnant, iwasan mo yun. Iwasan mo yung chaos, syempre. Isa yun, chaos, yung hindi ka makapag-move on or is not to heal yourself in a situation. May mga bagay na need to heal. Syempre, anxiety, iwas din. Yung mga taong disloyal o mga tao na nakapagpapahatak sa'yo to let down, mga taong may insecurity or being insecure. Yan, iwasan mo magkaroon ng depression o ma-depress sa mga bagay-bagay na wasting time kasi kailangan mo na rin naman tumahak ng bagong situation in life, no? Cut the cord or may mga bagay na need to let go or need to cut sa buhay. Tingnan natin, kamusta ang iyong love? Love is sa lahat. Ay, ano ba itong iPad natin? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Scorpio? Vice versa tayo. This week.
Pwedeng explain niyo po sa akin to. Okay, when it comes sa love, ay ganun. Okay, sa mga single dyan, may isang babalik at may parating. Ibig sabihin, may bago ka makikilala. Ang bago makikilala, either mas matanda siya sa iyo or yung isa is same. Hindi nagkakalayo. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. And then also, pero isa sa kanila isa sa kanila either seloso, makasarili, sakim, or pwede, mapagmahal sila pareho. Mapagmahal silang pareho, pero syempre alam mo na pag nagmamahal, di ba? Medyo may kasakiman. Ganyan. Yun ang nakita ko na parating sa iyo. So, iba sa inyo, same kayo, no? Same sex dito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao to, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, kasi pagdating dito, naging disloyal yung isa. Yung isa naging very supportive, pero yung isa, hinayaan niya lang yung isa na supportahan siya ng supportahan. Ayunan siya ng ayunan. Pero hindi siya naging totoo. Kumbaga, immature yung isa sa inyo, no? Kumbaga, itong isa sa inyo is, if this is a love, hindi no? Dumating ka sa point na hindi naging pagmamahal na ito sa nakikita ko dito. Kasi nagkaroon ng pangluloko o pangliling lang in relationship. Baka ikaw nagmahal ka lang or vice versa. This week, sa iba sa inyo, mag-ingat ka na lang kasi pwedeng may mga tao na makakausap mo or makakadiling mo na hindi sila magiging totoo sa iyo, or maybe this is you. Yan. May mga offer or kung ano man yan, no, na may mga taong hindi magiging totoo sa iyo. Sa mga magkakarelasyon naman, ang nakikita ko dito, ganun din, tulad ng sabi ko kanina, is either sa iba is ikaw or siya is may sakit o may pinagdadaanan na sadness, no? Or sa iba naman ay yung loyalty ng isa sa inyo is wala sa kapartner mo. May pangluloko, may pangliling lang. Pwedeng ikaw loyal ka sa kanya, pero siya, hindi siya ganun ka-loyal, pero kung ano yung papakita mo sa kanya, yun din papakita niya sa'yo. Yung baga parang dinadaya ka rin niya. Yun, immature yung isa. Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo kasi pagdating sa relationship, mahina. Yun ang nakikita ko, mahina. Maring nahandito ang isa sa inyo because of the needs. Yan, nahandito o maaring isa sa inyo hindi lang ikaw yung kausap niya. May iba pa siyang kausap. Maaring ikaw ito or siya. Kasi may disloyal. Isa is arrogante ka naman. Kamusta ang money ni Scorpio this week, universe? Ano ba yun? Nandito sa this week, money po ni Scorpio. Okay. Pagdating sa money mo this week, abay yun, naku po, napakaswerte mo naman sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may magbabayad ng utang. Or may marireceive ka na hinihintay mo, no? Dito. Sa iba sa inyo, may makipag-usap sa inyo related. Either hihingi siya ng tulong sa'yo, manghihiram siya ng pera,
or may hilingin siya sa'yo. Yan. Ingatan nyo na lang din yung pera nyo, no? Sa nakita ko dito. Pero yung iba dito iiwas eh. Halimbawa, may nangutang, iiwas kayo. May manghiram, iiwas kayo. Ganyan. Sa pera nyo, yung sa ngayon, kahit na alam mo na hindi ganon kalaki yung meron ka sa ngayon, kontento ka. You're satisfied. Handun yung saya. No? Kumbaga, handun yung fulfillment when it comes sa material. Malaki man o maliit ang meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Satisfy ka. Kumbaga, handun yung bulol si ate talaga. Pagpapasalamat mo, no? Sa taas pa rin na at least nakakain ka, nakakainom ka, okay ka, marami pa rin blessing na dumarating sa'yo, ganyan. Magkakaroon ka daw na may mga instant opportunity daw na ibibigay sa'yo sa universe. Makinig ka sa mo ha, intuition mo. Kasi either intuition or may mga idea ka na actionan o gagawin this time to improve your finances. Tingnan natin, ano pa po ang marating. Sa iba sa inyo, baka makareceive kayo ng gift or magbibigay ka ng gift or hihingi ng tulong or hihingi ka ng tulong. Any opportunity. Ay, Galileo. Kaganda naman ni Ray. Okay, any opportunity. Di ba sabi ko sa'yo may mga instant opportunity darating sa'yo? Meron na nga. Ayan. As long as ikaw daw is marunong magbalanse sa sitwasyon mo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Sabi ko sa'yo kanina is, there's a potential ending situation happen to your life. Ibig sabihin, this time is aayon na sa'yo si universe. Aayunan ka na niya. Yan, aayon sa'yo sa iyong pagtahak. No? Kumbaga, there's a shifting happen. Kumbaga, maaring this October or this week, pero October sa iba sa inyo, naanito yung situation na magiging maganda yung takbo ng inyong business, takbo ng pera nyo, magiging magaang, ganyan. Matatapos yung hardship, matatapos na yung dati naninimbang ka at pinagkakasya mo yung meron ka, this time hindi daw. Kasi there's a blessing coming sa buhay mo, ang sinasabi dito, and then there's a good luck, good karma, good fortune coming in life, and then also is magiging very attractive ka this time, no? Magiging magnetic when it comes to a money and opportunity. Ganda, maganda yung card mo. Advice. Oo, kasi ang nakikita ko, naman, sa iba sa inyo may gagawin kayo. Marami kayong hindi ko alam, idea ba siya or para marami kayong gagawing multitask or marami kayong multi-priorities na gagawin in life. May mga didesisyonan ka na. May mga i-change. Uy, may offer sa'yo Sa iba dito, new job. Sa iba dito, this a love life. Yan. There's a commitment. Ako na nakita. Either you commit yourself to a new situation, love man yan, or trabaho, ganyan. Or, andito yung sitwasyon na you have a creation or you have an idea na gusto mo i-create and gagawin mo siyang makatotohanan na. May mga actionan ka na this time. And then also, is the positivity way. Positive siya. There's a positive happening na. May mga actionan ka or may need to take action, As sinasabi, you need to commit to start a new beginning in life, follow your heart, follow your intuition, and
Kung kailangan mong humingi ng tulong or payo with someone, gawin mo, mas maaari makakatulong yon sa iyo. No, maari din sa iba sa inyo is may darating na isang tao or may makakatulong na isang tao, no, sa iyo para magbago yung destination mo. Pwedeng sa iba ganun. Sabi naman sa advice, when it comes to advice, huwag kang mag-isolate. Huwag kang malungkot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang ma-disappoint at huwag mo pagsisihan yung mga naganap in the past. No, huwag kang manghinayang. You start a new beginning in life. Yung positivity happen into your life, it's up to you to make it happen. No, mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Kailangan daw ngayon is time to change and fresh start. Is a breakthrough para sa'yo to change. There's a hope, ang sinasabi dito. Action. May mga opportunity tulad ng sabi ko na darating sa buhay mo. And success to move forward is needed. As long as alam mo na tama yung ginagawa mo, also have faith, dito, have faith. Yan. Sa iba sa inyo, kayo napakamatulungin yung tao. Napakatulungin, magaling, mahilig kayo magpayo. Kumbaga, you can manage a situation, no? Kumbaga, marunong kayong mag-handle ng isang grupo, marunong kayong mag-handle ng isang sitwasyon. Pwede you're a boss or marunong kayo mag-handle ng mga bagay-bagay. No, maybe sa iba sa inyo, kayo, matulungin, palasimba, or servitude, nagsisilbi, alliance, or tagapayo, healer, doktor, teacher, mahilig magturo o nagtuturo, nag-advise. Pwedeng nurse, pwedeng ganyan. Yan. Kumbaga, iba dito is, magaling kayo when it comes to visioning. No? Magaling kayo doon. Mas nagtatrust kayo sa intuition. Malakas kayo makiramdam actually. Yun, iba dito. Arigato namaste, please.